at narito ang update dito sa binabantayan nating Super Typhoon Bavi. Nananatili ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero mamayang gabi o bukas ng madaling araw ay posibleng pumasok na po ito sa loob ng PAR at tatawagin itong Super Bagyong Inday. Sa mga oras na ito, sa observation po ng Pag-asa, bahagyang humina ito pero ayon sa kanila ay mananatili itong isang super typhoon. At sa paglapit nito sa atin sa kalupaan ay magdudulot ito ng malakas na hangin at mga pag-ulan. Okay, klaruhin po natin. Sa ngayon, sa forecast track nito na kumikilos west-northwest, ay hindi po ito inaasahan na magla-landfall sa ating bansa. Ngunit, ito ay magdudulot pa rin ng malakas na hangin at mga pag-ulan. Bakit? Dahil sa nakikita, yung kanyang lawak, yung radius po ng super bagyong ito ay nasa 800 kilometers. So that's around 1,600 kilometers na lawak o yung kabuuang sirkulasyon po nito. So, kaya kahit na ito, yung direksyon kasi nito patungong Taiwan. So, kahit na lilihis sa ating kalupaan, mahahagip at mahahagip pa rin po tayo ng outer circulation nito. Kaya ang sinasabi po ng Pag-asa ay by Thursday, Friday, Saturday, Sunday, doon tayo makakaranas ng mga pag-ulan at malalakas na hangin. At sinasabing posibleng hanggang signal number 2 or number 3 ay itaas sa may extreme northern Luzon. So, kailangan pong maghanda ang mga kapatid natin sa mga nasa Western Luzon, kagaya po ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Ito yung mga lugar na karaniwang unang naapektuhan kapag na-enhance na yung ating hanging habagat. Dahil ito yung pinaka magiging epekto ng Super Bagyong Inday, ang enhanced southwest monsoon o pinalakas na hanging habagat. So yung mga nabanggit ko pong mga probinsya, kailangan maging handa tayo starting Wednesday hanggang end of the week. Yung mga nasa Northern Luzon, ang Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, kahit walang direktang landfall po, maaaring makaranas kayo ang inyong probinsya ng malalakas na bugso ng hangin, maalon hanggang napakaalong karagatan at posibleng signals. Yun nga, pwedeng itaas po sa inyong probinsya ang signal number 2 or number 3. Ngayon naman, sa mga oras na ito, mga tonight or until tomorrow, maging handa rin po ang Southern Philippines, ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Posible po doon yung posibilidad nga ng flash floods at landslides. So, maging maingat tayo. Again, ito po yung ating timeline na tinitingnan ngayong araw ng Martes, mamayang gabi, or bukas ng madaling araw, ay papasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyong Bavi at papangalanan nitong Super Typhoon Inday. Alright? And then Huwebes hanggang weekend, ito po yung panahong binabantayan ng Pag-asa para sa mas malawak at mas malakas na pag-ulan, lalo na sa western section ng Luzon, kahit nga hindi direktang tatama ang bagyo sa bansa.